welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video mga kababayan ay sasagot tayo ng tanong. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel ay welcome ko po at please don't forget to like, subscribe at pinutin yung bell button below para sa tuwing mag-upload ako ng mga bagong videos ko ay lagi kang updated. So please keep on watching. Hello po sa inyong lahat mga kababayan and welcome back again sa aking YouTube channel. Welcome back again sa ating question and answer content, and I know you guys have been waiting for my content kasi nga nag-stop ako na gumawa ng content yung sumagot at magbigay ng information sa inyo regarding sa trabaho bilang isang kasambahay dito sa UAE. So ngayon, I'll try my best po mga kababayan na gumawa ng content at ibalik yung dati kong content na sumagot at magbigay ng mga information sa inyo. So for today's video mga kababayan ay sasagot tayo ng tanong. So tinatanong ni kabayan kung may karapatan daw ba ang agency na magdikta sa employer kung magkano lang yung sasahurin niya. So bago ko sagutin yung tanong ni kabayan ay bibigyan ko muna kayo ng background ng problema niya. So, mga kababayan, no, si kabayan po ay bago pa lang sa kanyang employer. Siguro, wala pang 6 na buwan. So, dito pala sa UAE, mga kababayan, may 6 months na probation period yung mga kasambahay. Which means, pwede siyang umalis or maghanap ng panibagong employer, bumalik sa kanyang agency kung hindi niya kaya at gusto yung employer niya. Lalo na kung may nilalabag sa karapatan niya bilang isang kasambahay dito sa UAE. So, nagsabi daw si kabayan sa kanyang employer na ibalik na lang siya sa agency kasi nga hindi niya kaya yung trabaho sa kanyang employer dahil nga bukod sa marami sila sa bahay, may anak pa siya na may special needs. So ngayon, nangangagat daw ito, sinasaktan si kabayan, kaya si kabayan gusto na lang niyang bumalik sa agency at maghanap na lang ng panibagong employer. Pero ang employer daw po niya ay tinatakot siya at kinaltasan daw po yung sahod niya. So yung pagkaltas daw po sa sahod ni kabayan ay may pahintulot daw po yung agency. Kaya tinatanong ni kabayan kung may karapatan ba magdikta ang agency sa employer na bawasan yung sahod ng kasambahay in case na gusto niyang bumalik sa agency at magpahanap ng panibago niyang employer. So, hi sa'yo kabayan, shout out. So, para po sa lahat ng mga kababayan ko, lalo na sa mga baguhan pa lang na kasambahay dito sa UAE, para po sa kalaman ninyo, wala pong karapatan na magdikta ang agency kung magkano lang ang sasahurin ninyo. Wala rin silang karapatan na magdikta na bawasan ang sahod ninyo once na gusto nyo bumalik sa agency ninyo at maghanap ng panibagong employer. So para po sa kalaman ninyong lahat mga kababayan na dito po sa UAE ay may tinatawag na domestic law na kung saan both parties, employees and employers ay may karapatan. So, ang mga kasambahay po ay may kontrata na pinipirmahan at dun po nakasaad yung mga karapatan ninyo kung magkano yung sasahurin nyo monthly. At hindi po pwede na basta-basta na lang magbigay ng pahintulot ang agency sa employer ninyo na bawasan ang inyong mga sahod kung kayo ay gusto nyong magpapalik sa inyong mga agency at maghanap ng panibago nyong employer. So sa may mga ganitong problema katulad kay kabayan, advice ko po sa inyong lahat mga kababayan, huwag po kayong matakot kasi kung ipapakita ninyo na takot kayo sa employer ninyo, sunod-sunuran kayo sa kanila, kayo din po yung kawawa. Meron po tayong labor dito sa UAE na kung saan tinatawag na MORE. Ilalagay ko po dito yung kanilang information para anytime po na magka-problema kayo, pwede nyo po silang tawagan, pwede nyo po silang i-email, may WhatsApp din po sila. At pwede kayong mag-file ng complaint against your employer and your agency mga kababayan. So kung ang agency ninyo ay iniitsipwera kayo, hindi kayo pinapansin, or inasikaso nga kayo tapos sinisigawan kayo sa accommodation ninyo kasi nga bumalik kayo, ang gawin nyo mga kababayan, try your best na mag-save kayo ng mga ebidensya, mapa-messages man yan, mapatawag, or kung actual na may ginagawa sila sa inyong hindi maganda yung pagtrato sa inyo sa accommodation, try your best na kumuha kayo ng mga ebidensya para in case
na gusto nyong humingi ng tulong sa ating embahada, sa ating DMW, meron kayong proof, meron kayong ebidensya. Kasi kung laway lang mga kababayan, kayo yung kawawa, mababaliwala yung inyong reklamo. Again mga kababayan, lalo na sa'yo kabayan, walang karapatan ang agency na magdikta sa inyong employer na bawasan ang inyong sahod. So kung ano yung pinirmahan ninyo, kung ano yung nakasaad sa kontrata nyo na sahod ninyo, ay yun dapat yung sahurin nyo every month. At pangalawang paalala ko sa inyong lahat mga kababayan, kasi nangyari to kay kabayan, pinapirma daw si kabayan na magbayad siya ng kaniyang or kaltasan siya. So no choice si kabayan, kaya pinirmahan niya. Pero again mga kababayan, advice ko sa inyo, wag na wag kayong pumirma ng any document pa yan. Kahit pa naintindihan ninyo, wag kayong pumirma. At wag na wag kayong pumirma sa mga blank na papel kasi pwedeng gamitin po yung pirma ninyo. So mag-ingat kayo mga kabayan, be smart and wise. So hanggang dito na nga lang po itong video na to, at sana po kabayan ay nasagot ko yung tanong mo. Sa mga kababayan ko na may gustong itanong sa akin, mag-message lang kayo, iwan lang kayo ng message sa aking mga previous vlogs, leave comment lang mga kababayan, and then I'll try my best na gawan ko din kayo ng videos, or kung hindi ay magre-reply ako sa comment ninyo, or pwede rin nyo akong i-PM. So maraming salamat po sa patuloy na panunood at pagsuporta ng aking channel. Stay safe and God bless us all. Bye!